ating channel. For today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano i-repair ang ATS, Automatic Transfer Switch. Ito po yun. Brand po nito is Mori. So yan, ikita nyo dyan sa screen. Ito yung aayusin natin. So first natin na gagawin guys is i-test muna natin yung breaker nya. Kasi sa ATS guys may dalawang breaker. Andito sa kaliwa at saka isa dito sa kanan. So yan guys. So iti-check natin. Gamit tayo ng multi-tester. So analog po ito na tester. Set lang natin sa times 1. Times 1. Continuity lang yung kukunin natin guys. Detect natin kung good pa ba. Sira na. So dito ngayon guys, unahin natin dito, banda rito. So makikita nyo dyan guys, may mga butas. So yan po ang butas para sa mga tornilyo nya. So i-check natin kung gumagalaw ba yung tester. So yan guys. So good pa yung isang linya. So sa kabila, so busted na guys. So sira na. So yan yung pag-test gamit ang multi-tester. So sa kabila good, sa kabila busted. So yan guys, check natin ang kabila. I-manual switch muna natin ito. Check natin ito kung may continuity pa ba. So yan, nadi-detect niya may continuity. So yan, good. So, ibig sabihin good pa yung breaker sa left side na breaker. So ang gagawin natin ngayon, i-repair natin yung sa right side na part ng breaker. So banda rito. So ito yung ipapalit natin na breaker. Yan, 60 amperes, 63 amperes. So ito yung ipapalit natin na bago. So gagawin natin ngayon, tatanggalin natin itong cover sa gilid. So yan, tanggal na. Dali lang sa pagtanggal nito guys. Kahit kayo alam nyo na, kakayanin nyo. Lalo na kung mahilig kayong mag-DIY. So ito guys, madali lang itong i-repair kasi bawat side mayroong breaker. Usually guys, ang nasisira dito is breaker lang. Hindi basta-basta nasisira itong motor nya na umiikot para mag-transfer yung power. Usually guys, ang nasisira is yung breaker lang. So ito. So ang gagawin natin guys, tatanggalin lang natin ito. Itong tornilyong dalawa.
natanggalan natin yung mga tornilyo. So, hugutin natin yung breaker. Palitan natin ng bago. So, yan. So, ito yung nasira na breaker, guys. Banda rito. So, putol na yung linya dito. So, ito yung papalitan natin. Ito yung ipapalit natin, guys. Kulay blue. Ang kanyang switch. So, ganun pa rin, guys. Balit natin ito. Ito. Para gumana ulit. Ayan. So, kung ano yung huling tinanggal natin, yun din yung unang ikakabit natin. So, yan. So, manual fits natin kung functional ba talaga siya. So, yan guys. Nakita nyo. Mag-transfer siya. So, yan. So, ganyan po ka useful itong ETS. So, i-try natin guys.
sa tester. So gagamit naman tayo ng tester ngayon. Set natin sa number 1 or times 1. Check natin yung continuity. So ganun pa rin procedure kanina guys. So yan, good na siya. So yan, functional na ulit kasi bago yung breaker na pinalit natin. So yan, good na guys. So depende rin sa inyo guys, kasi usually sa ETS na nabibili natin sa online is 63 amperes lang po talagang binibenta nila. Pero kung marunong kayong mag-repair or magbaklas, pwede nyong palitan ng higher pa na amperes. Yung dalawa, pwede natin gawing 100 amperes na breaker. So usually 63 amperes lang po yung original na ginagamit dito guys. So pagkatapos ito, ibalik natin yung cover. Tsaka bago natin ikabit yung cover guys, isolda muna natin itong wire. Ito yung control na nagsisense na walang supply or merong supply galing sa Meralco. Kagaya dito sa kabila guys. So kailangan muna natin siyang isolda para na may connection talaga siya. Gaya dito guys, kikita nyo, yan, dito natin isusolda ito. Pagkatapos natin isolda, babalik natin yung takip. So yan guys, tapos na nating balik yung mga wires niya. Dati niyang kalagyan. Then ibalik na natin yung cover para ma-fix na at saka ma-final.
So yun guys, tapos na nating i-repair yung ATS, automatic transfer switch, na ginagamit natin sa solar DIY na setup or kaya sa bahay natin na may ibang ginagamitan tayo. So yun lang po guys, sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. So hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na kayo. At don't forget to click the notification bell para always kayo updated sa ating mga videos. Maraming salamat.